Si Alan ay isang 30 taong gulang na hardcore gamer na hindi nakakita ng sikat ng araw sa loob ng ilang linggo sa puntong ito, pero sino ang makakapagsabi sa kanya na mali? Katatapos lang niyang laruin ng walang natatamaan sa parehong Sekiro at Dark Souls ng sabay. Gayunpaman, ngayong tapos na siya dyan, kailangan niya ng bagong lalaruin para hindi siya mabagot. Hindi pa rin lumalabas ang GTA 6, kaya nagsimula siyang maghanap online ng ibang lalaruin habang naghihintay, at doon niya nakita ang isang larong walang katapusan. Karaniwan, mag-aalala ka sa katotohanang may laro na lang na naload sa kanyang computer nang walang pahintulot, pero masyado siyang nabighani para bumalik ngayon, kaya sinimulan niyang i-scroll ang settings wheel para itakda ang kahirapan. Gusto niyang maging kasing traumatizing ng posible ang kanyang karanasan sa paglalaro. Kaya itinaas niya ang kahirapan hanggang sa Hell mode at pinili ang hindi pa nasusubukang Summoner class para mas lalo pang hindi mahulaan. Pagkatapos ay tinanggap niya ang lahat ng mga termino at kondisyon ng walang pag-aalinlangan, ngunit lumalabas na mayroong isang sagnay doon tungkol sa pagdadala kay Alan sa ibang mundo, kaya ang susunod na alam niya, siya ay isang bagong silang na sanggol sa kanayunan. Ganito ang paglipas ng isang taon, at hindi naman pala kasing sama ng akala ni Alan ang pagiging sanggol. Hindi na siya kailangang magtrabaho o magbayad ng anumang bill, at may mabubuti at mapagmahal na magulang na nag-aalaga sa kanya. Ang pangalan ng kanyang ama ay Rodden, at ang kanyang ina ay Thresia, at mukhang maganda silang mag-asawa, pero dahil nilagay ni Alan sa Hell mode ang laro, malamang na makaranas sila ng Wayne family treatment sooner or later. Pagkatapos ilagay si Alan sa kama para sa gabi, itinaas niya ang kanyang mga braso at sinubukan ang lahat ng mga pangunahing pariralang alam niya sa pagtatangkang buksan ang isang status screen, dahil kahit na sinasabing siya ay isang summoner, wala siyang ideya kung paano gumagana ang buong pag-summon. Nagpasya siyang subukan muli bago matulog, at sa pagkakataong ito, may lumitaw talaga, ngunit nagulat si Alan kaya sumigaw siya, at agad na tumakbo ang kanyang mga magulang para tingnan siya nang marinig nila ito, kaya napilitan siyang itago muna ang libro. Pagkatapos masigurado na okay si Alan, umalis ang kanyang mga magulang sa kanyang kwarto, at pagkaalis nila, kinuha niya ulit ang kanyang libro. Napakagaan ng pakiramdam niya na sa wakas ay nakita na niya ang kanyang stats matapos ang isang taong pagsubok, at halos katulad ito ng inaasahan para sa isang summoner na isang taon nang naglalaro. Ang kanyang mga kasanayan sa pagtawag ay nasa pinakamababang antas, ngunit sinasabi ng libro na tataas ang antas nito habang mas madalas niya itong gamitin, kaya nagpasya si Alan na subukan ito ngayon. Sa kanyang pagkakaintindi, H-rank na mga insekto at hayop lang ang pwede niyang ipatawag sa kanyang kasalukuyang antas, pero tila napakababa nito, kaya hindi siya umaasa ng marami. Sa sandaling iyon, bumuklat ang libro sa seksyon ng mensahe, at nalaman ni Alan na nakatanggap siya ng liham mula sa Diyos ng paglikha ng mundong ito. Ang Diyos ay humihingi ng paumanhin sa pagkaantala sa paggawa ng status book ni Alan, ngunit dahil ang klase ng summoner ay nasa ilalim pa rin ng pag-unlad, inabot siya ng isang buong taon upang ayusin ang lahat ng kinakailangang papeles para dito. Hindi naman talaga mahalaga kay Alan ang paghingi ng paumanhin, pero kung kinailangan ng God Dev team na magmadaling tapusin ang summoner class, tiyak na may mga bug pa ring natira doon na maaari niyang samantalahin, kaya sabik siyang subukan ito. Gusto muna niyang mag-summon ng insekto, pero napagtanto niya agad na hindi niya talaga alam kung paano i-activate ang kanyang kakayahang mag-summon. Karaniwan, titingnan niya ang subreddit o manunood ng tutorial para sa ganitong uri ng problema, pero wala siyang internet dito, kaya kailangan niyang lutasin ito ng mag-isa. Naisip niya ito ng ilang minuto, at sa huli ay napagtanto na kailangan muna niyang gumawa ng insect skill card, kaya sinubukan niya ito, at perpektong gumana. Ngayon ay sa wakas ay maaari na niyang tawagin ang kanyang insekto, ngunit bago pa niya magawa iyon, muling dumating ang kanyang ina upang tingnan siya, kaya napilitan si Alan na magkunwaring natutulog muli. Kinabukasan, pagkatapos abala ang kanyang mga magulang sa kanilang pang-araw-araw na gawain, binuksan ni Alan ang kanyang grimoire at sa wakas ay tinawag ang kulisap. Napuno ng napakaraming maliwanag na ilaw ang silid, at sa una, namangha si Alan sa ganda nito, pero pagkatapos ay may isang higanteng kulisap na lumipad sa mukha niya at nagulat siya. Sa kalaunan, natanto niya na ito ang kulisap na kanyang tinawag, kaya sinubukan niyang bigyan ito ng mga tagubilin, ngunit lumabas na kahit na ito ay isang tinawag, kulisap pa rin ang talino nito,
kaya hindi nito maintindihan ang kahit isang salitang sinasabi niya. Sa magandang balita, nalaman ni Alan na ang pagtawag sa kulisap ay nagbigay sa kanya ng dagdag sa kanyang mga estatistika ng liksi at tibay, at talagang masaya siya tungkol doon. Ngunit ang lahat ng pagdiriwang na ito ay nakatawag ng pansin ng kanyang ina, at nang makita niya ang higanteng kulisap sa sahig, agad niya itong pinisil. Sa mga susunod na araw, pinag-aaralan ni Alan ang kakayahang magtawag ng mga insekto, ngunit pagod na siya doon, kaya nagpasya siyang subukan naman ang susunod na hayop na tatawagan. Tumawag siya ng daga, at muli, ipinadala ito ng libro ng diretso sa mukha niya, pero inaasahan na ito ni Alan sa pagkakataong ito, kaya hindi na siya gaanong nagulat. Ang daga ay may sariling hanay ng mga buff, ngunit medyo bobo pa rin ito, kaya hindi talaga makipag-usap si Alan dito. Gayunpaman, isa sa mga kakayahan nito ay tinatawag na scurry, at tuwing sinasabi ni Alan sa daga na gamitin ito, ginagawa niya ito ng walang palya. Gayunpaman, ang kakayahan ng mouse na ito ay walang silbi, kaya naisip ni Alan na kailangan niyang pataasin ang kanyang mga kakayahan upang makatawag ng ilan sa mas makapangyarihang nilalang sa labas. Sinasabi sa kanyang grimoire na pinapayagan siyang mag-imbak ng hanggang 10 summoning card ng sabay-sabay, at sa kabutihang palad, nagtatambak din ang mga buff para sa bawat summon, kaya kung magtatambak siya ng 10 mouse summon card, tataas ng 10 ang kanyang atake at HP. Ginagawa na siyang mas malakas kaysa sa anumang karaniwang sanggol, pero kailangan niyang hasin pa ang kanyang mga kasanayan kung gusto niyang maging talagang napakalakas. Karaniwan, hindi naman mahirap gawin ito, pero tandaan mo ba kung paano pinili ni Alan ang Hell Mode dahil sa tingin niya ay masaya ang kahirapan? Well, ang pag-level up ngayon ay nangangailangan ng daang beses ng normal na dami ng karanasan, kaya matatagalan siya sa pag-grind. Sa sandaling iyon, bumalik si Rodden mula sa mahabang araw ng pangangaso, at punong-puno siya ng dugo, pero okay lang dahil hindi naman sa kanya ang dugo. Ipinaliwanag niya na katatapos lang niyang mangaso ng isang malaking baboy ramo kasama ang iba pang kalalakihan mula sa nayon, at mukhang interesado talaga si Alan, kaya tinanong siya ni Rodden kung gusto niyang sumama para makita ito. Si Alan ay nasa sabik na sumang-ayon, kaya binuhat siya ni Rodden sa leeg nito at sinimulang dalhin patungo sa lugar kung saan papatayin ang biktima. Ito ang unang pagkakataon ni Alan na makita ang mundo sa labas, kaya nasisiyahan siya sa lahat ng bagong tanawin, ngunit mas matagal silang nakarating sa baboy kaysa sa inaasahan niya, kaya nakatulog siya sa bisig ni Rodden. Pagkarating nila sa lugar kung saan pinatay ang baboy, ginaising ni Rodden si Alan para ipakita sa kanya ang baboy, at nagulat si Alan dahil napakalaki nito, at hindi ko nga alam kung paano nagawang patayin ni Rodden ito sa simula pa lang. Ilang sandali lang ang lumipas, napansin ng mga kalapit na taga-nayon na bumalik si Rodden, kaya nagsimula silang lahat na magpalakpakan para sa kanya dahil siya ang MVP ngayon. Nagtatanong si Alan kung talagang malakas ang isang malaking baboy ramo, kaya ipinaliwanag ni Gerda na ito ay isang C-rank na halimaw, at karaniwang kailangan ng hindi bababa sa 20 lalaki para matalo ang isa, kaya medyo malalakas sila. Talagang kapaki-pakinabang ang impormasyong ito para kay Alan dahil nagbibigay ito sa kanya ng matibay na batayan sa pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng mga ranggo. Ngunit bago pa man niya maisip na mag-summon ng anumang mataas na ranggong halimaw, kailangan munang magsimulang mag-grind ng XP si Alan para umakyat ang kanyang antas. 10 buwan ng matinding pagsusumikap ang lumipas. Sa wakas ay umabot na si Alan sa antas 2 na summoner, at ang pagtaas na ito ay may kasamang malaking benepisyo tulad ng pangkalahatang pagtaas sa kanyang mga estatistika, pati na rin ang kakayahang mag-summon ng mga nilalang na G-rank at pagsamahin ang mga ito. Ngunit ang paggawa nito ay nangangailangan ng maraming MP, kaya nagmadaling kumain si Alan ng kanyang hapunan upang makabawi ng kaunting mana at bumalik sa kanyang silid upang subukan ito. Sa kasamaang palad, nang buksan niya ang kanyang grimoire, sinabi nito sa kanya na wala pa rin siyang sapat na mana para pagsamahin ang anumang summons dahil masyadong mababa ang kanyang max MP, kaya mukhang kailangan pa niyang mag-grind ng mas marami bago niya subukan ang anumang bago. Pagsapit ng 3 taong gulang ni Alan, sa wakas ay naitaas na niya ang kanyang MP stats upang magamit ang kanyang level 2 skill, at sa tulong ng fusion section, nagawa niyang lumikha ng ibong may G-rank na pinangalanan niyang Chappy. Ang pangunahing kakayahan ni Chappy ay ang voice mimic, at maaari nitong kopyahin ng perpekto ang anumang boses, na ginagawa itong perpekto para sa pagkaabala sa mga kaaway.
Natawag din ni Alan ang isang Polaka at isang Nunal, at ang tanging kakayahan ng Polaka ay ang tumalon pataas at pababa habang kumikislap bilang pampagulo, ngunit ang Nunal ay mas aktibo at kayang hamukay ng malaking butas sa loob lamang ng ilang segundo. Mas kapaki-pakinabang ang mga kasanayan ng mga halimaw sa G-rank kaysa sa mga H-rank, kaya sa wakas ay nagsisimula ng ma-enjoy ni Alan ang karanasan sa paglalaro sa mundong ito, ngunit matagal pa bago siya maging sapat na malakas para talagang makipaglaban sa anumang bagay. At dahil sa pag-uusap tungkol sa pakikipaglaban, dumating ang anak ni Goethe na si Krina para hanapin si Alan dahil gusto niyang makipaglaro sa kanya. Ang ideya ni Krina ng paglalaro ay hamanin siya sa isang duelo, at karaniwan, hindi ito magiging problema, pero masyadong malakas si Krina para makasabay si Alan. Sinubukan pa niya ang lahat ng kanyang summon buffs para lang magkaroon ng pagkakataong lumaban, pero hindi pa rin siya makalaban sa kanya. Sa pagtatapos ng araw, bumalik sa bahay sina Alan at Krina, at tila, habang nagpapagod si Alan sa pag-iop niya nitong nakaraang taon, abala naman sina Rodden at Darcy dahil buntis na naman siya. Dahil hindi na masyadong makagawa ng pisikal na trabaho ang kanyang ina, nagboluntaryo si Alan na tumulong sa pag-aani para mapagaan ang buhay ni Rodden. Sigurado siyang kaya niya dahil sa lahat ng kanyang buffs, halos lakas at tibay na siya ng isang adulto ngayon, pero hindi sa tingin ni Darcy at Rodden patas na pagtrabahuhin ang kanilang anak, kaya sinabi nila sa kanya na manatili na lang sa paggawa ng mga simpleng gawaing bahay at paglalaro kasama si Krina. Pinapaalalahanan siya ni Rodden na sa paglipas ng panahon ay magiging matanda siya at kailangan ng magtrabaho, kaya dapat niyang sulitin ang kanyang oras bilang bata habang hindi pa siya kailangang magtrabaho. Medyo nagalit si Alan nang tanggihan siya noong una, pero pagkatapos ay naisip niya na napakahirap ng trabaho sa bukid, at walang ama ang gugustuhing pilitin ang kanilang 3 taong gulang na anak na gawin ang ganitong uri ng trabaho, kaya pumayag na lang siya na huwag nang ipilit. Natutuwa si Rodden na naiintindihan ni Alan, ngunit habang nagpapatuloy sila sa hapunan, naaalala ni Darcy na nakita niya si Alan sa likod bahay na nagtatapon ng bato sa puno kanina, kaya tinanong niya ito kung ano ang tungkol doon. Sabi ni Alan, nag-e-ensayo lang siya para sa pagtatanggol sa sarili sakaling atakihin ng halimaw ang kanilang bahay, pero ang totoo, sinusubukan niyang tingnan kung matututo siya ng ibang kasanayan bukod sa pagtawag sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggawa ng isang aksyon, pero hindi siya nagkaroon ng gaanong swerte doon. Nasisiyahan si Rodden sa etika sa trabaho ni Alan at sinabing hindi na siya makapaghintay sa seremonya ng pagtatasa nito. Hindi pa naririnig ni Alan ang tungkol sa seremonya ng pagtatasa, kaya tinanong niya si Rodden kung ano ito. Sinabi sa kanya na kapag 5 taong gulang ka na, tatasahin ka upang malaman kung anong mga talento ang mayroon ka, at kung maswerteng makatanggap si Alan ng malakas na talento, baka yumaman siya at maging matagumpay sa hinaharap. Dumating ang taglamig, at nagpasya si Alan na magtawag ng isang kulisap sa labas ng nyebe upang makita kung gaano katagal ito mabubuhay, at tumagal ito ng buong araw sa labas, kaya medyo nasiyahan siya. Gayunpaman, mabilis na nawala ang kasiyahang iyon nang lumabas si Krena at muling hiniling sa kanya na makipaglaban. Hindi nakakagulat na natalo si Alan, pero habang abala siya sa laban niya kay Krena, nakalimutan niya ang ipinatawag niyang kulisap, at ito ay gumapang sa binti ni Darcia, na nagulat ng husto kaya siya natamba. Malaking bagay ang pagtamba habang buntis. Tumakbo si Rodden para tingnan siya, at sinabi niyang okay lang siya, pero halatang hindi dahil nagpasimula lang ng panganganak niya ang pagbagsak na iyon, kaya lalabas ang sanggol ngayon gusto man nila o hindi. Sinabi ni Rodden kay Krena na tawagan ang kanyang ina para humingi ng tulong, at pagdating niya, tinulungan niya si Darcia sa proseso ng panganganak, kaya pagsapit ng umaga, may bagong silang na sanggol na lalaki ang pamilya. Lahat ay tuwang-tuwa, pero hindi alam ni Alan kung ano ang dapat niyang maramdaman tungkol dito. Hindi pa rin siya sigurado kung bakit siya muling nabuhay sa mundong ito dahil sa isang laro, pero kahit hindi niya inaasahan, wala naman siyang gaanong ginagawa sa Japan noon, kaya hindi siya nagagalit sa nangyari. Kaya naman nagpasya siyang tumutok lamang sa pag-level up at pagprotekta sa kanyang bagong pamilya, dahil sila ang pinakamahalaga sa kanya.